Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, at ako'y nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil sa kabila ng ating sitwasyon ay meron po tayong pribilehiyo upang sama-samang mag-aral ng salita ng Diyos. Hindi ko na po papahabain ang aking introduction. Iyain ko na po kayong pag-aralan ang aklat po ng Santiago mula po sa Kapitulo 1 hanggang versikulo 1 hanggang 5. James chapter 1 verses 1 hanggang 5. Basahin po natin. Sabi po ng verse 1, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation, knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that ye may be perfect and entire, waiting nothing. Verse 5 po. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Yan po yung sinabi po ni James. At tayo po muna ay manalangin, panandalian, bago natin simulan ang ating pag-aaral. Salamat po, Ama, sa biyaya at pagpapala. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Ikaw ang aming maging tagapagturo. Ikaw ang aming maging patnubay sa mga sandaling ito. Mangusap ka sa bawat isa. Yan po ang aming dalangin sa iyo sa matamis mong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Yun. Sabi ko nga po, hindi madali yung ating sitwasyon ngayon dahil kabi-kabila, no? Humaharap sa pagsubok ng buhay, no? At hindi lang naman po tayo, halos lahat no? Halos lahat po, Kristiyano man o hindi Kristiyano, maririnig mo na bakit dumaraan sa buhay ko to, no? Yun po yung ating maririnig, no? Ang maganda lang po tayong mga Kristiyano na kapag umarap sa pagsubok, meron po tayong nalalapitan, meron po tayong natatakbuhan, no? Yun po yung tiyak po, yun po yung ating advantage sa iba, no? Yung iba malapit sa kung sino-sino, pero po tayo may tiyak tayong nalalapitan na tumutulong sa atin. Ayun po, ating pong pag-aralan ang sinabi po ni James sa verse 2, My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan kung kayo'y mahuhulog sa tukso o pagsubok. Tatalakayin po natin na meron bang kagalakan sa gitna po ng pagsubok. Yun po yung ating pag-aaralan. At saglit lang po natin pag-aaralan, no? Ibig pong sabihin, no, sa kabila ng pagsubok ay may kagalakan. Alam niyo po, may isang huwaran tao na binanggit sa Bible tungkol sa pagsubok. Siya po yung nakalagpas sa pagsubok ng Diyos, no? Yun po ay si Job. Nung siya'y sinubok ng Diyos at siya'y nakalagpas, siya po'y naging kagalakan sa mata ng Panginoon. Siya po'y naging kagalakan sa mata ng Diyos. At yun po yung ating pag-aaralan ngayon. Ano ba ang pwedeng maging kagalakan sa gitna ng pagsubok? Unang-una po, ang isang sinubok na pananampalataya ay nangresulta ng isang mabungang espiritual. Ano ibig pong sabihin?
ang subok na pananampalataya ay nagresulta ng isang mabunga. Ito ay nagbubunga ng pagtitiis. Kaya nga po sabi na sa Bible school po, sabi na po na laging sinasabi ng professor namin na untested faith is untrusted faith. Ang hindi subok na pananampalataya ay hindi mapagkakatiwalaan. Anytime pag ang pananampalataya na yan ay hindi dumaan sa pagsubok, anytime po pwede pong lumaglag. Kaya nga po ang pananampalatayang sinubok ay nagresulta ng bunga. Anong bunga yon? Ito ay nagbubunga ng pagtitiis. Ang isang taong matiisin ay nagtatagal sa anumang pagsubok at kahirapan lumarating sa kanyang buhay. Natututo siyang magtiis. Kaya kapag dumating yung pagsubok na yan, alam niya na yung kanyang gagawin. Hindi siya lumalapit kung kani-kanino. Ano pa? Ito ay nagbubunga ng paglagong espiritual. Ang subok na pananampalataya ay nagresulta ng mabunga. Nagbubunga ng pagtitiis at nagbubunga ng paglagong espiritual. Naalala ko po sa kwento lang po ito sa Bible school noong may isang Kristiyano na kung saan humingi sa Panginoon ng isang malagong espiritual. Sabi niya, Panginoon, bigyan mo naman ako ng malagong espiritualidad. Gusto niyang lumago spiritually. Then, ang ginawa ng Diyos sa kanya, binigyan siya ng maraming pagsubok. Binigyan siya ng maraming pagsubok. Then, hanggang sa hindi niya nakayanan, sabi niya, Panginoon, ang hiningi ko po sa inyo ay palaguin niyo ako spiritually. Bakit puro pagsubok yung ibinigay niyo po sa akin? Ang hindi alam ng Kristiyano na to, sa pamamagitan ng mga pagsubok na kanyang hinaharap, siya ay lalagot sa kanyang espiritualidad. Bakit? Kasi ang sinubok na pananampalataya ay nagbubunga ng paglabog espiritual. Ano pa po? Pangalawa po, ang isang sinubok na pananampalataya ay kapaki-pakinabang. James chapter 5, makikita po natin yan, verses 12. Tingnan po natin, basahin po natin. Sabi dito, ngunit ang nagkukulang ng karunungan, ang sinuman sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat, at ito'y ibibigay sa Kanya. Ito ay may kasamang pangako. Pangakong karunungan mula sa Diyos. Maaaring kapag sinubok tayo sa ating pananampalataya, ito ay nagresulta ng karunungan mula sa Diyos. Natututo tayo. Ito ay may kasamang pangakong karunungan mula sa Diyos. Natututo tayo sa mga pagsubok na yun. Natututo tayo magdesisyon ng tama para sa Kanya. Ito ay may kasamang pangako ng isang korona. Bakit may pangako ng isang korona? Sa verse 12 po, sabi po dito, Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord had promised to them that love Him. Kita niyo po? Hindi lang may kasamang pangakong karunungan, ito rin po
ay may kasamang pangakong korona, no? Na kapag ang mga pagsubok na dumaan sa buhay natin ay natutunan natin harapin, natutunan natin pagtiisin, meron po tayong gantimpalang nakakamit. Sabi nga, silang nakapagtitiis sa pagsubok ay may nakalaang gantimpala. Yun po yung corona, putong. Ano pa po? Ang isang subok o sinubok na pananampalataya ay mahalaga. Mahalaga po. Ito ay naglilinis sa atin. Napakalaga sapagkat ito po ay nagbibigay katiyakan, nag-aalis ng mga alalahanin at di katiyakan sa ating pananampalataya. Ang pagsubok ay nagiging sakdal at kaaya-aya kapag ito'y atin nalalagpasan. Ang sinubok na pananampalataya ay mahalaga sapagkat ito'y naghahanda sa atin upang dumamay sa iba. Sarap po, no? Kaya pala tayo sinusubok ng ating Panginoon, hindi para pahirapan, kundi para ihanda, para dumamay sa iba. Bakit? Kasi na-experience mo na eh. Madali ka nang makarelate. Madali mo na siyang makukomfort. Bakit? Galing ka na dun eh. Diba? Maaaring inihanda tayo para sa iba. Kaya minsan sinusubok tayo ng Panginoon o ng Diyos hindi para pahirapan, kundi para maging pagpapala. Para kapag may isang kapatiran na dumanas din ng pagsubok na kagaya ng sayo, madali mo na siyang mauunawaan. Madali mo na siyang makukontrol. Kasi nga galing ka na doon. Na-experience mo na. Pinaranas na sa'yo ng Panginoon. Kaya hindi na madali para payuhan siya. Hindi na madali para damayan siya. Bakit? Kasi inihanda ka na ng Diyos sa ganung pagsubok. Kaya napakahalaga po na ang mananampalataya ay dumaan sa isang pagsubok. Ano pa po? Ang sinusubok ng pananampalataya ay mahalaga sapagkat ito ay nagbibigay na masamyong bango para kay Kristo. Masamyong bango para kay Kristo. Alam niyo po yung bulaklak na Smyrna o yung Smyrna na yun ay habang dinitik-dik mo lalong bumabango. Ganun po tayo inihalin tulad. The more na dumadaan sa matinding pagsubok at ito'y nalalagpasan, tayo'y nagiging mabango sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapag tayo ay dumadaan sa matinding pagsubok, huwag nating ariing kaaway, kalaban o paghihirap. Huwag po nating ariing pinapahirapan ako ng Diyos. Pinapahirapan ako ng Diyos. Hindi po. Marahil inihanda tayo upang maging pagpapala para sa iba. At pag nalagpasan po natin ang pagsubok na yun, nagiging masamyong bango para kay Kristo. Nagiging pagpupuri para sa Diyos. Para maging
blessing. Hindi lang para sa atin, kundi para sa iba. Ano pa po? Bakit mahalaga ng isang pagsubok ay bakit mahalaga ng isang pananampalataya ay dumaan sa pagsubok? Dahil ito po ay nagbibigay daan sa paglilingkod kay Kristo. Marahil dadaan tayo sa isang pagsubok para magbigay daan sa paglilingkod sa Kanya. Marahil ang layunin ng Diyos ay lumapit ka na para sa Kanya. Baka panahon na, kaya dumadaan ka sa ganyang pagsubok, ay inaanyayahan ka para maglingkod sa Panginoong Jesucristo. Minsan gumagawa ang Diyos ng paraan upang lumapit ka sa Kanya. Minsan yung pagsubok na yan ang gagawin ng Diyos upang pansinin mo siya. Ito ay nagbibigay daan sa paglilingkod kay Kristo. O marahil sawa ka na sa paglilingkod. Kailangan mong dumaan sa pagsubok para manumbalik ang iyong paglilingkod para sa Panginoon. Kaya dumadaan tayo sa pagsubok sa ating pananampalataya upang maging pagpapala para sa iba. At kapag nalagpasan natin yung pagsubok na yan, ang pagpupuri ay hindi naman sa atin, kundi sa Diyos. Bakit mahalaga ng pananampalataya ay sinusubok? Unang-una, sabi ko nga, ito ay nag-aalis ng duda o naglilinis sa atin. Nililinis ating pagdududa, nililinis yung ating hindi katiyakan. Kaya nga po ang isang mananampalataya na dumadaan sa mga pagsubok ng buhay niya ay nagiging sakdal at kaaya-aya sa paningin ng Diyos. Kaya tayo po, kung daraan tayo sa pagsubok ng buhay, huwag po nating ariing kalaban. Marahil dumadaan tayo sa pagsubok ng buhay, una, upang maging mabunga yung ating espiritualidad. Pangalawa, kaya tayo dumadaan sa pagsubok ng ating pananampalataya upang maging kapaki-pakinabang. Dahil ito'y may pangako. Nagkakaroon tayo ng wisdom, ng magandang desisyon para sa atin. Hindi lang yan, may gantimpalang nakalaan sa mga taong nagtitiis at lumalaban sa gitna ng pagsubok. Ano pa? Napakahalaga ng isang subok na pananampalataya sapagkat ito'y naghahanda sa atin upang dumamay sa iba. Sabi ko nga po, madali na lang sa atin na dumamay, makaunawa. Bakit? Kasi galing na tayo doon. Galing ka na doon. Sinubok na ng Diyos ang iyong pananampalataya. Inihahanda ka lang para sa iba, para maging pagpapala para sa iba. Ito ay nagbibigay ng masamyong bango para kay Kristo. Ito ay nagbibigay ng daan sa paglilingkod para kay Kristo. Maaring napapagod ka na, ayaw mo nang maglingkod, nananawa ka na. Alam mo kapatid, kaya dumadaan ka ngayon sa ganyang pagsubok kasi gusto ng Diyos na manumbalik
ang iyong paglilingkod para sa Kanya. Lagi po natin tandaan, hindi po tayo dadaan sa pagsubok nang hindi natin kayang solusyonan. Kasi sabi po ng Biblia, anumang pagsubok na ibinibigay sa atin ng Diyos, laging nandyan yung kasagutan. Laging nandyan. Tandaan po natin, walang anumang bagay, walang anumang nagaganap, nangyayari nang hindi alam ng Diyos. Marahil sinusubok po tayo para tayo tumatag. Marahil sinusubok po tayo para muli tayong lumapit, muli tayong lumuhod, muli tayong maglingkod para sa Kanya. Pagod ka na ba? Sawa ka na ba? Ayaw mo na, kapatid. Dadaan tayo sa anumang pagsubok. Pero isa lang ang tiyak. May plano ang Diyos para sa atin. Sapagkat hindi kumikilos ang Diyos nang walang dahilan. Kaya tayo dumaan sa ganyang pagsubok kasi may layunin pa ang Diyos sa atin. Tandaan po natin, habang tayo po ay nabubuhay, hindi pa tapos ang Diyos sa atin. Marahil hindi natin alam, hindi natin nakikita, pero isang tiyak, may layunin pa ang Diyos sa bawat isa sa atin. At anuman layunin na yan, tanging Diyos lamang ang siyang makakapagbigay at kasagutan sa atin. Ano bang layunin ng Diyos? Sabi ko nga, baka yan yung dahilan. Pwedeng layunin na yan ay manumbalik ang iyong paglilingkod. Ewan ko, hindi ko alam. Pero isang tiyak, may plano ang Diyos na ang isang pagsubok ay pwedeng maging kagalakan. Maraming salamat po. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, salamat po, Panginoon. Binigyan mo po kami, Panginoon, ng iyong salita, Panginoon. Tulungan mo pong malagpasan namin anumang pagsubok ang aming daraanan, Panginoon. Marami pong salamat. Yan pong aming dalangin sa iyo sa matamis mong pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.